Ako si Jiang Lingjuan, isang janitress sa hotel. Kinaiinggitan ako ng lahat, sabi nila ay napakabait ng asawa ko. At noong nabuntis ako, pinatira niya agad ako sa pinakamahal na VIP room para sa pangangalaga sa bata. Pero hindi nila alam na ang VIP room na ito ay ginawa bilang isang libingan para sa akin at sa anak ko na hindi pa isinisilang. Ang asawa ko, balak niya akong tapusin. Huwag kang mag-alala. Ang doktor at ang operasyon ay naiayos ko na, siguradong walang magiging problema. Pagkapanganak sa bata, maaari na silang operahan agad. Kasalanan ko ito dahil hindi ako nakapanganak ng isang malusog na sanggol at kailangan niyo pang sumugal ng ganito para sa akin. Pagkukulang ko ito bilang ama, wala akong nagawang tama, hinayaan kitang sumama sa akin ng walang formal na posisyon. At kahit sa pagtawag ng anak natin sa iyo, kailangang maging tago pa rin? Paano ako magiging karapat-dapat na ina ni Xiaokai? Basta't makasama ko lang si Ate Juan bilang kanyang yaya at mapagmasdan siya ng madalas, masaya na ako doon. Lahat ng ito ay mali ko. Dapat ay naniwala ako noon na si Xiaokai ay kadugo ng aming pamilyang Zhao. Dahil doon ay hinayaan kong si Zhang Lingjuan ang kumuha ng puwesto mo, patawad at nagtiis ka. Tiwahua, hindi ako ang kawawa. Ang kawawa ay si Guoqiang. Kung hindi lang dahil sa kalusugan ni Xiaokai, ay hindi na kailangang magtiis na bigyan si Zhang Lingjuan ng anak. Mali ko ito. Lahat ay dahil sa akin. Wala tayong magagawa. Iyon ang paraan. Dahil sa sakit na ito, kailangang puso ng kadugo ang magligtas sa kanya. Hamakas siyang janitress lang para magkaanak sa anak ko na isa namang big-time manager. Napakasuwerte na niya sa pagkakataong ito. Ang asawa ko, balak niya akong parusahan at tapusin. Opo. Pamilya ng pasyente sa bed, 206. Parang hindi po maayos ang emosyon ng mga anak, siguraduhin niyo pong bantayan ang kanyang mental health. Salamat po, nurse. Sa wakas ay nabuntis na rin ang asawa ko, kaya marahil ay medyo kinakabahan siya. Pasensya na po sa abala, kakausapin namin siya ng maayos. Ayos lang po, naiintindihan namin. Ang bait po ninyo sa kanya, nakikita iyon ng lahat, lalo na't maaga pa, ay nagpa-reserve na kayo ng VIP, napaka-asikaso ninyo. Saklolo? Tatawagan ng pulis? Zhang Lingjuan? Napakaganda ng trato ko sa iyo. Kinuhanan pa kita ng pinakamagaling na yaya. Pinatira sa pinakamahal na kwarto. Pero tingin mo ba ay papahamak kita? Nasisiraan ka na ba ng bait? Buong araw mo na lang akong pinagdududahan sa kung ano-anong iniisip mo. Totoo ba ang sabi nila na baliw ka na nga? Hindi. Guoqiang, narinig ko ang pinag-uusapan niyo. Balak niyo bang ipahamak ang anak ko? Ano ang narinig mo? Hindi pwede. Para sa anak ko, ang tanging magagawa ko ngayon ay magpanggap na walang alam upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Narinig ko ang sinabi ng nanay mo na wala raw akong silbi at hindi makabuo ng bata. At sinabi pa niyang, ang batang ito ay pampabigat lang sa buhay kapag isinilang, kaya pipilitin mo akong alisin ang bata, hindi ba? Guoqiang, asawa ko, tingnan mo. Tingnan mo ang tiyan ko. Dahil matulis ito, siguradong lalaki ang anak natin. Huwag mo po akong piliting alisin ang bata, pwede po ba? Buti na lang, walang napansin ang baliw na babaeng ito. Kalokohan! Lahat ng iyan ay guni-guni mo lang. Tingin ko ay tuluyan ka na talagang nabaliw. Simula sa araw na ito, mananatili ka lang dito at nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Bantayan niyo siyang maigi dahil kapag may nangyaring hindi maganda, alam niyo na ang magiging parusa sa inyo. Opo? Ate Juan, sa totoo lang ayaw ko talagang pakialaman ka. Bakit hindi ka na lang mamuhay ng maayos?
kaysa puro guni-guni ang iniisip mo. Ganito na lang, tutulungan kitang kausapin si Kuya Zhang. Anak ko, kahit itaya ko pa ang lahat, gagawin ni Mommy ang lahat para maprotektahan ka at para makatakas tayo. Ate Juan, oras na para uminom ng gamot. May mali sa gamot na ito, hindi ko ito pwedeng inumin. Inumin mo na, sige na. Habang mas marami kang iniinom, ay mas tumataas ang tsansang magtagumpay ang operasyon sa puso ng anak ko. Anong gagawin ko? Hindi ako naniniwala. Siguradong pampaalis ng bata iyan. Siguradong lalaki ang dinadala ko. Sigurado ako. Dugot laman ito ni pamilyang Zhao. Hawakan mo siya. Katulad siya ni Xiao Kai, pareho silang apo ni pamilyang Zhao. Maayos naman ang lahat. Bakit ka na naman nagwawala? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Bilis. Ate Juan, kung ano-ano na namang iniisip mo, pampakapit ito at pampalusog ng katawan, hindi ito gamot para mawala ang bata. Hindi ako naniniwala. Dahil ba sa ulila na ako at wala akong maaasahan, ay gusto nyo kaming saktan ng anak ko. Doktor, kailangan kong makita ang doktor. Kailangan kong mahanap ang doktor. Chairman. Anong nangyayari? Sa mga kamag-anak po, bakit hindi nyo binabantayang mabuti ang pasyente? Bakit siya tumatakbo dito sa loob ng ospital? Pasensya na po. Pasensya na talaga po. Mahal na ginang. Os maayos lang ba kayo? Medyo mahirap po kasi ang pagbubuntis ng manugang ko. Masyadong malaki ang stress niya at palagi niyang iniisip na may gustong manakit sa kanya at sa kanyang anak. Dahil sa nangyayari, kumuha na kami ng VIP room para lang doon siya makapagpahinga. Kadalasan hindi naman siya lumalabas. Pero ngayong araw, hindi lang talaga namin siya nabantayang mabuti. Talagang pasensya na po. Wala iyon. Pero dahil buntis siya, dapat mas maging maingat kayo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming babantayan namin siyang mabuti. Ate Juan, huwag ka na uling gumawa ng gulo. Bumalik ka na doon para magpahinga para sa baby. Tama. Mahal kong manugang, nakikiusap ako sa'yo bilang nanay mo. Itigil mo na ito, ayos ba? Pwede ba? Pakiusap, tulungan nyo ako. Bilisan nyo at tulungan nyo ako. Hija, napakabait ng pamilya mo sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pinaka-importante ang kapakanan ng dinadala mo. Nasa ospital tayo, kaya walang mangyayaring masama sa'yo. Huwag. Ayoko. Bitawan nyo ako. Pakawalan nyo ako. Bitawan nyo ako. Tulungan nyo ako. Saklolo. Hindi ka pa ba bibitaw? Sabi nang bumitaw ka na. Huwag po. Pakawalan nyo ako. Sabi ng doktor ang nasa puso ay puso rin ng lunas. Pantulong lang ang mga gamot. Ang pinakamahalaga ay ang gumugulo sa isipan nyo. Hanggat hindi ko mahanap si Xiaomin, ang mga iniisip ko ay hindi kailanman mawawala. Anong tinatakbo-takbo mo dyan? Hayop. Kayong dalawa ay mga hayop. Si Xiao Kai ay anak nyo sa labas. Gusto nyo pang gamitin ang buhay ng anak ko para lang iligtas ang batang iyan. Nakakasuka. Lalabanan ko kayo. Baliw na babae, magbabayad ka. Lalaban ako. Guokyang, ang mukha ko. Hulihin niyo siya ng mabilis. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Masisira ang ating mga plano. Kayong mga masasamang tao, kahit wala na ako sa mundong ito, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Igapos siya at busala ng bibig. Dahan-dahan lang. May dinadala siyang bata. Lola, dapat ay higpitan ang pagkakatali. Kung hindi, ay baka saktan niya si Mama. Ito ba ang anak na ibinigay ko ang lahat para mapalaki ng maayos? Anak nga siya ni pamilyang Zhao, bulok ang kanyang pagkatao. Sino ba ang tinitingnan mo ng ganyan? Pinapakain at pinapaalaga ka namin para lang sa kapakanan ng dinadala mo sa sinapupunan mo. Siya lang ang kayamanang magliligtas sa buhay ni Xiao Kai. Napakapalawerte niyan. Inumin mo to.
Tama po. Huwag kang umiyak ng ganyan. Para kanino ba yan? Ang maging gamot para sa apo ko ay isang malaking swerte para sa inyong dalawa. Kung hindi lang dahil may pakinabang ka pa, matagal na kitang pinalayas dito. Talagang malas ka, sabi ng inumin mo. Habang naghahapunan mamaya, magkakaroon ng ilang minutong bakante sa palitan ng shift. Napakabuti naman ng asawa mo sa'yo. Bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Hindi ba ikaw ang nasa kama na 206? Bakit ka lumabas? Dahan-dahan lang, buntis ka pa naman. Guochang, kapag gumaling na si Xiao Kai, bibigyan pa kita ng isang anak na lalaki. Wag na, nakakapagod magpalaki ng lalaki. Gusto ko naman ng babae. Hindi ba't sinasabi nila na ang anak na babae ang pampalubag loob ng ama? Nakakainis ka naman. Nakatakas na si sister-in-law. Baby, magpakatirik ka. Dadalhin ka ni Mama sa ligtas na lugar. Kapag nakatawag na ng pulis si Mama, iyong mga masasamang tao, walang makakatakas kahit isa. Tigil! Itigil ang sasakyan! Iha, anong nangyari sa iyo? Tulungan niyo po ako. Tatawag na ako ng 911. Hindi na aabot, isampan niyo na siya agad sa kotse. Sa kotse po natin. Pero ang kotse na iyan ay... Importante ang buhay ng tao. Alin ba ang mas mahalaga? Ang kotse o ang tao? Bakit noong nakita ko siya, parang ang sakit-sakit ng puso ko? Gaano kaya kalaki ang tiniis niyang pait, nabuntis na nga at umuulan pa, ay nagawa pa niyang lumabas? Mama, Ano iyon? Bilis, mas bilis pa! Guokyang, tingnan mo, si Ate Juan ba iyon? Siya nga. Sino naman kaya yung babaeng kasama niya? Mukhang pamilyar siya. Huwag mo nang alamin kung sino siya. Bilisan natin at sundan sila. Hindi kayo pwedeng pumasok. Kailangan kong mahanap si Dr. Shu dahil si Dr. Shu lang ang mas nakakaalam sa kondisyon ng asawa ko. Kritikal ang kondisyon ng pasyente ngayon, kailangan siyang mailigtas agad. Day off ni Dr. Shu ngayon, wala siya sa ospital. Asawa niya ako. Ang asawa ko ay mayroong matinding depresyon at paranoid delusions, pati maraming gamot na bawal sa kanya. Liban kay Dr. Shu, walang ibang makakatulong. Mananagot ba kayo kapag may mangyaring masama? Sir, ang mahalaga ngayon ay mailigtas siya. Mga doktor naman sila, kaya nilang suriin ang asawa mo. Sino ka ba? Wala kang pakialam sa mga problema namin. Asawa ko siya? Nagpakasal siya sa akin, kaya sa akin lang siya. Kahit anong mangyari sa kanya, ako ang nagdedesisyon. Guochang, tatakas siya. ilayo niyo ako dito. Tumawag kayo sa 911, parang awa niyo na. Tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo ng pulis. Tumawag kayo ng pulis. Asawa ko? Hindi naman dapat dahil lang sa kaunting pagtatalo ay magtatampo ka na at pababayaan ang katawan mo. JN. Zhao, delikado ang lasyaw, delikado ang lagay ng katawan mo ngayon. Para alagaan ka ni JN Zhao, ay hindi siya umaalis sa tabi mo, hindi pa ako nakakakita ng asawang kasing buti niya. Bakit hindi mo marunong magpahalaga? Para lang maalagaan ka ni Ji Zhao,
Pumapasok siya sa trabaho sa umaga. At nagpupuyat pa sa gabi. Bakit hindi ka marunong maawa sa kanya? Ito po ay tungkulin ko. Hirap po ang asawa ko sa pagbubuntis niya. Kaya dapat lang nagawin ko ang lahat. Kahit gaano pa kayo may problema sa pamilya, huwag mong gawing biro ang buhay mo. Tingnan mo ang pamilya mo. Nag-aalala rin sila? Sana, ang Xiaomin ko rin ay makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Asawa ko. Ayaw mo namang may mangyaring masama sa inyong dalawa ng bata, di ba? Umayos ka. Wala pa si Xiao Kai sa ospital? Wala na tayong oras? Susubukan kong panatilihing ligtas ang bata para makahintay pa ng 2 araw. Maayos na ang lagay ng pasyente, ligtas na rin ang bata. Pero masyadong magulo ang emosyon ng ina at mahina pa ang kanyang katawan. Kailangan niya ng sapat na pahinga. Maayos na po si Chairman. Nandito na rin ang pamilya niya. Kailangan na po ba nating umalis? Tungkol po sa kumpanya. Tara na. Chairman, baka po namimiss niyo na si Binibining Xiaomin? Sandali po. Pamilya po ba kayo ng pasyente? Ito ang kuwintas niya na kakaputol lang kanina. Pakisuri po ninyo. Sa kanya po ba ang gamit na ito? Kuwintas ito ni Xiaomin. Akala mo naman talaga nag-aalala ka sa bata? Huwag kang lalapit. Sige, tumakbo ka. Bakit hindi ka na makatakbo? Masyado pala kitang minaliit. Sa harap pa talaga ng maraming tao. Nagbabalak ka pang tumawag ng pulis? Saklolo, tulungan niyo kami. Tulong. Nasa loob tayo ng ospital. At sa labas ay maraming mga tao ang dumadaan. Gusto mo ba silang marinig na sinasaktan mo siya rito? Alam mo ba kung anong ginawa niya? Sabi sa akin ni Dr. Shu, sumisigaw daw siya sa loob ng operating room at gusto raw niyang tumawag ng pulis kung hindi ko pa ito inayos ng maigi. Sa tingin mo ba matutulungan natin si Xiao Kai? Lahat tayo ay siguradong makukulong. Ano? Ikaw na babae ka. Sa loob ng mahabang panahon ay tinawag kang ina ni Xiao Kai. Hindi mo lang gustong mawala ang bata. Pati kaming lahat ay gusto mong ipahamak. Sige, parusahan mo ako. Dito. Tapusin mo na lang kaming dalawa rito. Kapag nawala ang batang ito, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa ang batang iyan? Guokyang, Bitiwan mo ako. Doktor? Doktor, tulungan niyo po kami. Nakita niyo ba kung saan dinala ang pasyenteng nasa hospital bed kanina? Pasensya na po, Chairman. Masyadong maraming tao kanina, hindi ko na po napansin. Ang anak ko teka, hindi. Saang kwarto dinala ang pasyenteng kalalabas lang mula sa surgery room? Hindi ko rin po sigurado, pero kadalasan ay nasa taas sila. Maaari niyo po silang hanapin doon. Saklolo. Tulong. Tulungan niyo ako. Dr. Shu, ikaw na ang bahala rito. Sumpong na naman si Ate Juan. Natatakot kaming masaktan niya ang kanyang sarili. Pwede ba kaming makahingi ng pabor sa inyo? Tulungan niyo kaming gapusin siya. Sige, Tulong. Saklolo. Maaari po bang magtanong? Dito sa floor na ito, saang kwarto dinala ang pasyenteng kalalabas lang ng emergency room? Isa po itong buntis. Miss, nagbibiro ka yata. Hindi ito maternity ward at hindi rin ito gynecology department. Bakit naman magdadala ng buntis dito? Ganoon ba? Salamat po. makatutulong ito upang hindi niya makagat ang kanyang sarili. Hindi na makontrol ang emosyon ng pasyente. Dr. Shu, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Para makasiguro tayo, dalhin na agad si Xiao Kai dito. Zhang Lingjuan.
Sulitin mo na ang pakikipagbonding sa anak mo sa mga huling araw niya. Huwag ka nang lumaban. Akala mo ba may sasagip pa sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ang anak ko, siya ang magpapatuloy sa buhay na dapat para sa anak mo. Doktor, yung kapapanganak lang na babae sa surgery room, nasaan po ba siya? Sino po kayo? Ano ang kaugnayan niyo sa pasyente? Ako ang nanay niya. Hindi ba't isa siyang ulila? Hindi siya ulila. Kaya lang noon, aksidente ko siyang nawala. Ngayon ko lang nalaman na siya pala ang anak ko. Pakiusap, doktor, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Lintik! Sabi ni Zhao Guoqiang ang babaeng ito ay walang kahit na sinong kamag-anak at madaling paglaruan. Diba? Paano nagkaroon ng nanay na biglang lumitaw? Lagot, masyadong maraming alam ang babaeng ito, hindi sila pwedeng magkita. Naging maayos na ang kalagayan ng pasyente, kaya pinalabas na siya ng ospital. Pero kung saang ospital siya inilipat, o kung dinalabas siya pa uwi, wala na kaming alam doon. Pinalabas na? Sa lagay niyang iyon, paano siya mapapalabas ng ospital? Zhao Guoqiang, anong ibig sabihin nito? Zhao Guoqiang, ano ba talagang balak mo? Kuya Shu, bakit? Pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Ang asawa mo ba talaga ay isang ang ulila? Bakit? Ano pa ba sa tingin mo? Alam na alam ko ang buong pagkatao niya. Lumaki siya sa bahay ampunan. Ano bang problema? Kalokohan, dahil pumunta na rito ang nanay niya. Sinasabi ko sa iyo, sa ayos at pananamit niya, halatang hindi siya ordinaryong tao. Hindi iyan maaari. Talagang hinahanap na nila kayo. Sinasabi ko sa iyo, ilayo mo na agad ang asawa mo rito tungkol sa mga pinaggagawa natin. Kapag ito ay nalaman, walang makakaligtas sa ating lahat. Guoqiang, ano bang iniisip mo diyan? Sabi ni Dr. Shu, dumating ang totoong nanay ni Zhang Lingguan. Hindi ba siya ay ulila? Anong gagawin natin? Paano kung malaman ng nanay niya ang lahat? Guoqiang, humanap ka agad ng paraan. Anong magagawa ko? Gusto ko ring itanong iyan. Saan naman nanggaling ang totoong nanay niya? Hindi maaari. Kailangang maisalba si Xiao Kai. Malapit na tayong magtagumpay. Hindi tayo pwedeng mabigo. Guoqiang, ngayong nandito na tayo sa sitwasyong ito, wala na tayong bawian. Sa halip na patagalin pa, mabuti pang tapusin na natin ito agad. Siyempre alam ko yon. Pero may lumitaw na totoong nanay. At nasa sinapupunan pa niya ang bata, may magagawa ba tayo kung magpapadala tayo sa takot? Nasa sinapupunan nga niya ang bata. Pero ang kapangyarihan, hindi ba't nasa ating mga kamay? Anong ibig mong sabihin? Kahit pa dumating ang totoong nanay niya, sa tingin mo ba may kikilalanin pa siya kung wala na itong buhay? Kahit dumating pa ang tunay niyang ina, posible ba talagang makilala pa niya ang taong wala na? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klaseng krimen ito? Ano ang gagawin natin? Kung hindi natin gagawin ito, paano na ang Xiao Kai natin? Papanuorin mo na lang ba siyang mawala? 5 taong gulang pa lang siya. Manahimik ka. Hello, President Sun. Magandang araw po. Ano po? Darating ang auditing team ngayong hapon? Sige po, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Salamat sa pagtulong, President Sun. Maraming salamat po. Kay Vice President Sun ba yun? Anong nangyari? Oo, mula kay Vice President Sun. Sinabing ang auditing team ay darating para mag-inspeksyon ngayong hapon. Kapag naging maayos ito, mas mapapabilis ang promotion ko. Hulaan mo kung magkano na ang kikitain ko sa isang taon. 300,000 dolyar? 700,000 dolyar? At baka higit pa doon. Paano naman si Xiao Kai? Isang tabi muna ang tungkol kay Xiao Kai. Napaka-importante ng panahong ito, hindi tayo pwedeng magkamali. Ang balak mong iyan kanina, itigil mo agad, huwag na huwag mo nang iisipin, naintindihan mo ba? Sige. Makikipagkita lang ako kay Vice President Sun. Magpakabait ka lang muna. Huwag kang gagawa ng gulo.
Zhang Lingjuan, bakit ba palagi ka nalang sinuswerte? Bakit tuwing may plano ako ay palaging kulang? Kailangang mailigtas ang anak ko. Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikita? Pasensya na po. Pasensya na, Ate Lee. Hindi ko po talaga sinasadya. Pasensya na po. May mga mata ka pero hindi mo naman ginagamit? Kapag nagpatuloy pa ito, mas mabuti pang matanggal na kayo sa trabaho. Sino ba siya para magmayabang? Hindi ba kabit lang naman siya? Oo nga. Dati nung si Ate Lingjuan pa ang nandito, maayos pa ang lahat, siya ang tunay at legal na asawa ng manager, pero wala siyang kayabang-yabang sa katawan, tinutulungan pa nga niya kami sa trabaho. Nakakaawa talaga si Ate Juan. Nagdadalang tao siya, pero hindi niya alam na ang asawa niya ay may ibang babae sa labas. At mayroon na rin silang anak. Shh! Huwag kang maingay, hinaan mo ang boses mo. Kapag may nakarinig, at na lamang ikaw ang nagkakalat nito, gusto mo pa bang manatili sa trabahong ito? Sino ang babaeng iyon na napakaingay at kung makasigaw ay wagas? Hindi po siya mukhang galing sa management. Sa tingin ko po ay karaniwang empleyado lang siya. Karaniwang empleyado? Karaniwang empleyado lang pero ang sama ng ugali. At saka ang tungkol sa manager at sa orihinal niyang asawa, hayaan mo na. Nandito na ang auditing team, hanayaang suriin nila itong mabuti, lalo na ang tungkol sa HR at finance. Opo, Chairman. Kumusta na ang tungkol sa kwintas? May balita na ba tungkol kay Xiaomin? Sinisiyasat po namin ang kuwintas. Sinicheck na namin ang lahat ng record sa ospital kamakailan, pero mangangailangan po ito ng konting panahon. Bilisan niyo ang paghahanap, gawin niyo ito sa lalong madaling panahon. Yung tungkol kay Ate Juan na binanggit ng 2 janitor kanina, imbestigahan mo rin siya. Kung meron man siyang dinadaanan na hirap, tulungan niyo siya. Sige po. Xiaomin, ituturing ito ni Mommy bilang isang paraan para pagpalain ka. Halika, apong lalaki. Kumain ka pa ng karne. Kailangan mong magpalakas. Kain po kayo, Mama! Napakabait naman ng bata na ito. Masyadong mahal ang kanyang mama. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kayo po ang pinakapagod, kaya kayo po ang dapat kumain ng marami. Ate Juan, gising ka na? Gutom ka na ba? Halika at kumain ka. Dahil kahit hindi para sa'yo, ay isipin mo man lang ang nasa loob ng tiyan mo. Pweh. Ilayo niyo iyan. Kahit magutom pa ako, hinding-hindi ako tatanggap ng kahit ano sa inyo. Kumain ka sabi, walang hiya ka. Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Kahit mawala ka pa, kailangang maipanganak muna ang bata sa sinapupunan mo bago ka magbayad. Umalis kayo. Masamang babae! Huwag mong sasaktan ng mama ko! Pagbabayarin kita! Ito na ba ang napala ko sa pagbibigay ng lahat para palakihin ka? Zhang Lingjuan, bulag ka talaga. Ate Juan, kung ayaw mong kumain ng masarap na pagkain, at kung ayaw mong maging tao, magmukha ka na lang aso. Tayo na, Xiaokai. Kailangan kong kumain. Para sa bata, kailangan kong kumain. Para may lakas akong tumakas. Ang kuwintas ko. Nasaan ang kuwintas ko? Iyon na lang ang iniwan na alaala ng nanay ko. Anak, ito ang ating pamanang hiyas. Sana ay lumaki kang masaya at malusog ang buhay.
Inay, tinig ba iyon ng inay ko? Ako, hindi ako ulila. Maaari po bang magtanong? May dumaan ba rito na babaeng nasa 20 anyos ang edad, na ganito ang taas, malaki at makinang ang mga mata, mahina ang pangangatawan, at kapapalabas lang mula sa emergency room na isang batang buntis? Miss, narito po kayo sa obstetrics ward. Napakaraming buntis ang labas-masok dito. Maraming tugma sa inilalarawan nyo. Kailangan nyo pong ibigay ang numero ng kama para mahanap siya. Tama po iyon. Hindi ko po alam ang numero ng kama. Paano naman ang pangalan niya? Hindi po kasi namin basta-basta maibibigay ang impormasyon ng mga pasyente. Ineng, hindi ako masamang tao. Ina ako ng pasyenteng iyon. Batang babae, hindi ako masamang tao. Ako ang ina ng nanganganak. Huwag mo nga akong biruin. Paano magiging ina ang isang tao kung hindi niya alam ang pangalan ng sarili niyang anak? Talagang ako ang nanay niya. Kung hindi ko lang nakita ang kuwintas na ito, hindi ko rin malalaman na ang anak na mahigit 10 taon ko nang hinahanap ay nandito lang pala sa tabi ko. Anong nangyayari? Bakit tila nagmamadali ka? Para kang nakakita ng multo. Baka matakot pa ang bata sa ginagawa mo. Ma, masamang balita. Nandito na ang nanay ni Jiang Lingjuan at bitbit pa niya ang daladala ang kuwintas ni Jiang Lingjuan. Nakita ko na yon at sigurado akong kuwintas iyon ni Jiang Lingjuan. Ano? Kaya dapat, sa ngayon, kailangang matawagan agad natin si Guoqiang. Huli na ang lahat. Parating na siya dito anumang sandali. Anong gagawin natin ngayon? $206? 206. Ito na ang kwartong iyon. $206. Hey yun, ito na iyon. Magandang araw po. Auntie, sino po ang hinahanap nyo? Hinahanap ko po ang anak ko. Ang taong nakatira noon sa kwartong ito sa ospital. Nasaan na siya? Anong dati pang tao? Ako lang po ang nandito. Auntie, baka nagkakamali lang po kayo? Paano ako magkakamali? Sabi ng nurse ay 206 ang kwartong ito. Anong ginagawa mo? Huwag kang titingin kung saan-saan. Paano naging mali? Sabi ng nurse sa 206 daw iyon. Anong ginagawa mo? Bawal kang tumingin-tingin. Ingay-ingay. Anong kinaiingay niyo riyan? Sino iyan? Sinong nang aapi sa apo ko? Lola, siya po. Pilit po siyang pumapasok sa banyo. Pasensya na po, Lola. Nagkakaunawaan lang. Akala ko po ay naroon ang anak ko sa loob. Tingnan mo. Bukod sa inidoro at paliguan, ano pa bang nandito? Hibang ka na yata. Naghahanap ka ng anak sa banyo ng ibang tao. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Aalis na po ako. Matatapos lang ba iyon sa sorry? Bigla-bigla kang pumasok sa kwarto ng may kwarto. Sa tingin ko, pumasok ka para magnakaw, no? Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Sige na, sige na. Disente ka pa namang manamit, pero gumagawa ka ng mga kalokohan at pagnanakaw. Ang perang ito ay pambayad pinsala na lang sa pagkagulat ng apo ko. Kapag nahuli pa kita ulit, ipapakulong na talaga kita sa mga pulis. Umalis ka na. Diyos ko naman, kinabahan ako roon. Xiaokai, kamusta ang pag-arte ni Lola? Ang galing po ni Lola. Natakot tuloy at tumakas ang masamang tao.
Umalis na. Totoong umalis na sila. Siyempre, hindi mo ba titingnan kung sino ako? Anong ginagawa mo? Mabuti na lang mabilis akong kumilos. Masyadong maraming mantsa. Baka kung ano nang mangyari sa kaniya. Bilisan mo. Tumawag na tayo ng doktor. Buti na lang mabilis ang galaw ko. Napakadaming kalat. Baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Tumawag na tayo ng doktor. Bilis. Oh, ate. Nahanap mo ba ang anak mo? Hindi. Sa kwartong iyon, isang batang lalaki lang ang nandoon. At ang sabi ay nakauwi na ang anak ko. Nakauwi? Imposible. Ang nasa 206 na si Miss Zhang, sa tindi ng sitwasyon niya, paano siya makakauwi? Baka mali ang napuntahan mo. Sa katabing silid na 207, doon talaga ang batang lalaki. Kung ang 207 ang batang lalaki, paano ang 206? Assistant Leo, ipadala ang lahat ng tauhan ngayon din. Ipasadura niyo sa akin ang ospital na ito. Walang kahit sinong lalabas. Chairman, anong nangyayari? Makipag-ugnayan ka sa direktor. Sabihin mo sa kanya na ang silid 206, 207, ang lahat ng mga record at pati na ang mga staff, bantayan niyo silang lahat. Kailangang malaman ko kung nasaan talaga ang anak ko. Hindi pa pwedeng ngayon. Anak, lumaban ka muna. Kontakin mo ang direktor. Pagsabihan siyang i-lockdown ang 206 at 207, ang lahat ng mga tauhan, mga record, at ang medical staff. Pagsasabihan siyang isara silang lahat para sa akin. Kailangang malaman ko kung ang anak ko ay nasaan na ba talaga. Hindi pa pwedeng ipanganak ngayon. Anak, kumapit ka pa ng kaunti. Chairman, may kailangan gawin agad. Ang kalagayan ni Miss Xiaomin ay nasa panganib na ngayon. Ano? Ayon sa inisyal na investigasyon, ang asawa ni Miss Xiaomin na si Zhao Guoqiang ay may kulasisi sa labas na nagngangalang Liu Fangli. May anak silang dalawa, iyon yung bata sa 207, ang lalaking si Xiao Kai. Pineke nila ang infertility record ni Miss Xiaomin at ipinalit ang anak nila sa labas para maging ampon upang palakihin ni Miss. Walang hiya. Masamang tao ka. Hindi lang iyon, yung anak niya sa labas ay may malalang sakit sa puso simula pagkapanganak. Ang tanging paraan ay ang transplant sa puso. Kaya, sadyang pinlano ni na Zhao Guoqiang na mabuntis si Miss para kapag lumabas na ang bata, ay kuhanin ang puso nito para sa anak niya sa labas. Tulungan niyo ako. Ilayo niyo ako rito. Tumawag kayo sa 911-911. Anong nagawa ko? Ako mismo ang naglagay sa anak ko? Pabalik sa kamay ng mga masasamang tao? Tulungan niyo ako. Ilayo niyo ako rito. Tumawag kayo ng 911. Bilis. Ano ang nagawa ko? Ako mismo ang nagtulak. Sa sarili kong anak pabalik sa mga masasamang tao. Chairman, hindi ito ang oras para sisihin ang sarili mo. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan nating mahanap si Miss para itigil ang operasyon. President Wu, nahanap na namin. Ang pasyente sa kama 206, sina Zhang Lingwan, Miss.
ay kasalukuyang nasa operating room sa palapag na ito. Salamat sa Diyos, Guanyin Bodhisattva. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bantayan niyo po sana ang apo ko, na maging maayos ang operasyon niya, at malayo siya sa anumang panganib. Kung may kailangan mang bawian ng buhay, doon na lang sa walang kwentang babaeng iyon, huwag lang ang mahal kong apo. Tiwahwa, pwede bang tumigil ka sa palakad-lakad? Kinakabahan ako sa ginagawa mo. Bilang ina, paano kang hindi kakabahan? Nakikipaglaban para sa buhay niya ang apo ko sa loob. Anong ginagawa niyo? May kasalukuyang operasyon sa loob. Akala niyo ba ay pwede kayong pumasok ng basta-basta? Hindi niyo ba alam ang batas ng kung sino ang nauna? Panginoon ko, Guanyin Bodhisattva, nakikiusap ako. Anong ginagawa niyo? May ginagawa pang operasyon sa loob? Akala niyo ba ay pwede kayong pumasok dyan? Hindi niyo ba alam ang batas na kung sino ang nauna ay dapat unahin? Tiwahwa, ang taong iyon ay parang tunay na ina ni Zhang Lingjuan. Sino ba kayo? Pwede ba kayong pumasok na lang basta sa operating room? Lumabas kayo! Ako ang pangunahing doktor sa operasyong ito. Pangunahing doktor, Dr. Shu, isa kang surgeon. Ang operasyong ito ay isang C-section sa obstetrics. Paano mo nasabing ikaw ang pangunahing doktor dito? Director. Tumahimik ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang nakahiga sa kitid na iyan? Siya ang anak ni President Huo, ang President Huo ng Hu Group. Anak, huwag kang matakot. Ligtas ka na. Ligtas? Hindi mo alam kung gaano sila kagam. Alam ko, alam ng mama ang lahat. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni mama na mapoprotektahan ka. President Huo, wag po kayong mag-alala. Ako mismo ang magpapaanak sa kaniya. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang mag-ina. Siya ba? Sino siya? Dr. Shu, Siya ba? Sino siya? Dr. Shu, bakit ka lumabas? Bakit ka lumabas? Hindi ba't dapat ay nasa loob ka para operahan ang aking Xiaokai? Dr. Shu, Dr. Shu. Bakit niyo siya inilabas? Bakit hindi tinuloy ang operasyon? Ipasok niyo siya uli dali. Kailangan ng apo ko ang pusong iyon para mabuhay. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang sumira sa pagkakataong mabuhay ni Xiaokai. Ako nga. Dapat kang magpasalamat na ang aking Xiaomin at ang sanggol sa sinapupunan niya ay ligtas pa sa ngayon. Kung hindi, higit pa sa sampal ang aabutin mo. Anong Xiaomin? Ang nasa loob ay ang manugang ko, si Zhang Lingjuan. Kayong mga magnanakaw, dahil ba mayaman at makapangyarihan kayo, ay pwede nyo nang apihin ang mga ordinaryong tao. Hali kayo, tingnan nyo ito. Grabe na ito, wala nang katarungan. Ano bang nangyayari? Sa harap pa mismo ng surgery room, napakagulo rito. Parang may mayaman na sumisingit sa pila at inaagaw ang surgery room. Siya nga iyon. Ginamit nila ang yaman at kapangyarihan nila para ilabas ang naghihingalo kong apo mula sa surgery room. Kayo na ang humusga. Sumisingit at nangaagaw ng surgery room? Tingnan ninyong mabuti, ito ang schedule ng surgery room na ito para sa araw na ito. Malinaw na nakasulat dito na isa lang ang operasyon ngayong araw at iyon ay ang surgery ng anak ko para sa kaniyang panganganak. Gusto ko sanang itanong,
Anong klaseng operasyon ang sa apo mo? May schedule ba ito? May reservation ba? At saan nanggaling ang organ na gagamitin? Mag-ina naman sila. Anong masama kung gumamit sila ng isang surgery room? Ang mas nakakatawa pa, kanina lang ay pinipilit ng matandang ito at paulit-ulit na sinasabing sinaktan daw namin ang ina ng bata. Ngayon naman ay sinasabi niya na ang batang ito ay anak ng aming binibining. Bakit? Ang apo mo ba ay napulot lang sa kalsada at kahit sino ay tinatawag niyang ina? Sa madaling salita, iyong kabit pala at ang kaniyang anak ang nanggugulo. Hindi rin mabuti ang matandang iyan, tinutulungan pa ang anak at ang kabit para saktan ang sariling manugang at apo. Nawala na siya sa katinuan. Wala kayong pakialam. May anak ako? Ang anak ko ay ang boss ng Huo Group. Kapag nagpatuloy kayo sa pagsasabi ng kung ano-ano, ipapahuli ko kayo sa anak ko at parurusahan. President Hu, naging matagumpay po ang operasyon, isang magandang sanggol na babae. Kapag nagpatuloy kayo sa mga kalokohang yan, sasabihin ko sa anak ko na tapusin kayong lahat. Xiaokai. Xiaokai. President Hu, naging maayos po ang operasyon, babae po ang inyong anak, ligtas po ang mag-ina. Dinala muna ang Miss Hu sa VIP room para obserbahan. Dahil hindi pa sapat ang buwan ni Miss, kailangan muna siyang dalhin sa Neonatal Intensive Care Unit para sa higit pang pagsusuri. Huwag po kayong mag-alala. Salamat po, Director. Paano po si Dr. Shu? Dawit si Dr. Shu sa planong masama at lumabag sa batas medikal. Dahil malinaw ang mga ebidensya, ibibigay po siya sa mga autoridad para maparusahan. Opo, pasensya na po sa panghihimasok ko. Pasensya na po. Xiaomin ay hindi pala Ling Juan. Ano na ang nararamdaman mo? May masakit pa ba sa'yo? Maayos na po ako, salamat po sa inyo. Pero ano po ang ibig ninyong sabihin? Noong nasa loob tayo ng operating room, bakit po ninyo ako tinawag na anak? Ito ang anak ko na kinuha sa akin noon. Nawala siya ng 25 taon. Tingnan mo. Siya si Huomin. Tingnan mo ang kanyang mga mata. Pati ang kanyang ilong. Ako ba ito? Anak. Anak ko. Marami kang pinagdaanan. Nahuli si Mama. Patawarin mo si Mama. Paano po ninyo naging anak? Miss, ito ang resulta ng minadaling DNA test. Tunay po kayong anak ng ating chairman. Mama, sa wakas ay nahanap na kita. Ate Juan, Ate Ling Juan, mali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Pakiusap, pakiusap. Iligtas niyo si Xiaokai. Ibigay niyo na ang puso ng bata para kay Xiaokai. Mama, sa wakas, nahanap na kita. Ate Juan, Ate Ling Juan, nagkamali ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Sinasamo ko po sa inyo, pakiusap. Iligtas niyo si Xiaokai. Ang puso ng iyong anak, ibigay mo na kay Xiaokai. Liu Fangli, nawawala ka na ba sa sarili? Lumayas ka. Hindi ako nawawala sa sarili. Anak mo rin si Xiaokai, pinanood mo rin siyang lumaki. Lalaki pa naman siya, siguradong magiging matagumpay siya paglaki. Pakiusap, iligtas mo siya. Tama na yan. Assistant Liu, kaladkarin mo siya palabas. Ate Juan, pakiusap naman. Alang-alang sa pinagsamahan natin noon, at dahil sa ilang ulit na tinawag kanyang ina, iligtas mo naman si Xiaokai. Handa akong maging katulong mo habang buhay. Pakiusap po. Liu Fangli, kung talagang mahal mo si Xiaokai, bakit hindi na lang ang sarili mong puso ang ibigay mo sa kanya? Ate Juan, anong sinasabi mo? Iisa lang ang puso ng tao. Kapag ibinigay ko ito, hindi ba't mawawala na ako? Alam niyo naman pala, na kapag nawalan ng puso ang tao ay mawawala rin siya. Kung ganoon, bakit?
Anong karapatan ninyong kunin ang puso ng anak ko para lang sa batang iyan? Anong karapatan nyo? Jiang Lingjuan? Napakasama mong babae. Bruha ka. Pinababayaan mong mawala si Xiao Kai. Hindi ka palalagpasin ni Guo Qiang. Isa siyang vice-presidente ng Huo Group. Ang tapusin ka ay parang pagpuksa lang sa isang langgam. Ikaw at ang iyong anak, pareho kayong parurusahan. Jiang Lingjuan, napakawalang hiya mo. Ma, tingin nyo ba, sa ginawa ko kanina, ay naging napakasama ko? Masama? Sa tingin ni Mama, masyadong mabait ang puso mo. Para sa mga taong may maitim na balak, hindi sapat ang mga salita lang. Kung hindi lang dahil sa batas, gusto ko na sana silang parusahan mismo. Pero si Zhao Guoqiang, vice-presidente siya ng Huo Group. Natatakot ako na baka gumawa siya ng masama laban sa inyo. Miss, siguro ay hindi mo pa alam, sa simula pa lang, ay dapat Huo na ang apelyido mo, tulad ng sa Huo Group. Kung hindi dahil sa batas, pinagbayad na kita. Pero si Zhao Guoqiang ay vice-presidente pa rin ng Huo Clan. Natatakot ako na baka gumawa siya ng hindi maganda sa inyo. Malamang ay hindi mo pa alam, Huo dapat ang apelyido mo, ang Huo ng Huo Group. Huo Group? Ang pinakamayamang Huo Clan? Ako ang chairman ng Huo Group. Jiang Lingjuan. Hindi ako makapaniwalang si Zhang Lingjuan ay anak ni Chairman Huo, ang anak ng pinakamayamang tao. Ako? Nagawa ko pang. Hindi pwede. Kailangan kumalma muna para mapaamo si Zhang Lingjuan. At ikaw, ay ang aking Huo Lingyin, ang kaisa-isang tagapagmana. Kaya miss, huwag ka nang mag-alala pa. Ang mga taong tulad ni Zhao Guoqiang sa paningin ng Huo Clan ay parang langgam lang. Ang sakit na idinulot nila sa iyo ay gagawin naming mas matindi ang magiging kapalit para sa kanila. Anak, sa wakas ay bumalik ka na rin. Ngayong araw, wala ka rito sa bahay. Ang nanay ay hinaras nung masamang babae na si Jiang Lingjuan. Nagkaroon ba kayo ng gulo? Hindi naman kami. Yung nanay niya ang nakaaway ko. Bakit ka hinihingal? Nay? Simula ngayon, at magmula ngayon, huwag na huwag mong kakalabanin si Zhang Lingjuan. Hindi lang sa hindi mo siya dapat labanan, kailangan mo pa siyang pagsilbihan na parang reyna. At bakit naman? Ako ang nanay mo. At wala siyang kwentang babae dahil hindi siya magkaanak. Dahil Huo ang apelyido ng nanay niya, ang Huo ng Huo Group. Mas makapangyarihan pa siya kaysa sa ama ni PN0010 ng 100 beses. Anak, ang pamilya Zhao natin ay magiging napakayaman na. Kapag kumapit tayo sa swerteng ito, pagkatapos nito ay makukuha na natin ang lahat. Mabuti at alam mo na. At tungkol kay Xiao Kai, ipaubaya na kay Liu Fangli para mailayo. Huwag nang magpapakita kay Lingjuan para hindi siya mabwisit. Pero, si Xiao Kai ay atin pa ring dugot laman sa pamilya Zhao. Nay, huwag kang masyadong makitid ang isip. Basta't nakakapit tayo kay Zhang Lingjuan at nakasandal sa pamilyang Huo, kahit gaano karami pang apo ang gusto nyo, ay madali lang makuha yan. Si Xiao Kai ay pabigat lang sa atin ngayon. Kailangan siyang alisin. Mama, parurusahan ako ni Papa at Lola. Tulungan mo po ako, Mama. Pero si Xiao Kai naman ay sariling dugot laman ni pamilyang Zhao. Ma, huwag ka namang masyadong makitid ang isip. Basta't kumapit tayo kay Zhang Lingjuan at umakyat tayo kay pamilyang Huo. Kahit ilang apo pa ang gusto nyo sa hinaharap, hindi ba't madali lang gumawa ng marami? Si Xiao Kai ay pampabigat lang sa pamilya natin ngayon. Kaya dapat na siyang tapusin. Mama, gusto po akong parusahan ni na Papa at Lola. Iligtas niyo po ako, Mama.
Anong ginagawa niyo rito? Xiao Juan, bakit mo naman natanong iyan? Siyempre, narito kami para bisitahin ka at ang bata. Tingnan mo, ang mga ito ay pinili naming maigi ni Mama para sa inyo. Ayan, may imported na gatas, dekalidad na cotton pants, at may mga diaper pa. Siguradong magagamit nyo ang lahat ng ito. Wag na. Ang anak ko, ako na ang bibili ng mga kailangan niya. Hindi niyo na kailangang mag-alala. Xiao Juan, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Si Guo Qiang ang tatay ng bata. Ang gumastos at tumulong sa inyo ay nararapat lang po. Nararapat lang talaga. Tama po, tama po. Papa, yang kaunting pagmamahal mo bilang ama, ibigay mo na lang sa anak mong si Xiao Kai, hindi iyan kailangan ng anak ko. Xiao Juan, lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang may mali. Ako ang namilit kay Guo Qiang na magkaanak sa babaeng iyon. Kung may gusto kang sisihin, ako na lang ang sisihin mo po. Lahat ay kasalanan ko. Mali ko ang lahat. Ang kawawa kong apo. Ang batang ito ay galing din naman sa kalahati ng aming pamilyang Zhao. Hindi ka paganap na magaling. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa bata. Sinisiguro kong lalaki siyang malusog at masigla. Hayaan mong ako na ang mag-alaga sa kanya. Anong ginagawa mo? Tulong, may kumukuha sa anak ko. Sino ka ba? Bakit mo tinutulak ang nanay ko? Xiao Juan, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ma, ayos lang ako. Buti na lang at dumating kayo agad. Ma? Kayo? Kayo po ba si Chairman Huo? Ma, ako po ang asawa ni Xiao Juan, si Zhao Guoqiang, at tinuturing na rin po ang sarili kong anak nyo. Iisa lang ang anak ko at wala akong anak na lalaki. Ma, parang tunay na anak na rin ang turing sa manugang simula ngayon. Ay magiging mabuting anak na po ako sa inyo. At sisiguraduhin naming mag-asawa ni Xiao Juan na pagsisilbihan kayo ng mabuti. Sa tingin ko, mukha ka namang maayos. Ma, Dahil asawa ka naman ni Xiao Juan, ituturing na rin kitang pamilya. Pamilya po, dapat lang na ituring tayong iisang pamilya. Katatapos lang manganak ni Xiao Juan at kailangan niya ng pahinga, kaya hindi muna kami pwedeng magtagal ngayon. Gawin na lang natin ganito, ako na ang bahalang mag-asikaso sa susunod at lilibre ko kayo ng pagkain para magkaroon tayo ng formal na pagkikita. Sige po, sige po. Ma, tawagan niyo lang ako kahit kailan. Lagi po akong may oras para sa inyo. Tayo na? Tayo na? Ma, anong ginagawa niyo po? Alam kong nag-aalinlangan ka. Panoorin mo ito hanggang dulo at maiintindihan mo rin ang lahat. Katatapos lang manganak ni Xiao Juan at kailangan pa niya ng pahinga, kaya hindi po siya pwede ngayong araw. Ganito na lang, sa ibang araw na lang, ako ang bahala. Iimbitahan ko kayo sa isang simpleng kainan para magkaroon tayong lahat ng formal na pagkikita. Sige po, sige po. Ma, tawagan niyo lang po ako kahit kailan. Palagi po akong bakante. Ma, anong ginagawa niyo? Alam kong nag-aalinlangan ka, basahin mo itong lahat at malalaman mo ang sagot. Kaya pala, biglang naging ganito si Zhao Guoqiang ngayon at nagpapakumbaba dahil nalaman ng grupo. Nakinuha niya ang pondo ng hotel. Takot siyang mabuko ang mga ginawa niya, kaya gusto niyang gamitin ang koneksyong ito para makatakas sa responsibilidad. Hindi nga nagkamali, anak talaga kita, ang bilis mong makaintindi. Kaso, nasa unang bahagi pa lang ang ginagawang audit, ito ay maliit na bahagi pa lang ng katotohanan at malabo pa ang ilang mga ebidensya. Sa ngayon, may tinitingnan na kaming ilang tao na sangkot sa nawawalang pondo pero wala pa kaming direktang ebidensya. Parang dawit din si Vice President Sun? Habang wala pang matibay na ebidensya, hindi rin ako makapagbibigay ng konklusyon. Pero bilang isa sa mga matataas na pinuno ng hotel, siguradong hindi makakalusot si President Sun. Naintindihan ko na po. Nagkunwari lang pala kayong mabuti kanina dahil gusto niyo siyang pakalmahin para magkamali siya at lumabas ang totoo. Napakatalino ni Young Mistress. Mukhang may maaasahang kapalit na po kayo. Anong ginagawa mo rito? Saan ba nanggaling si Manager Zhao? Iba talaga kapag nakadikit na sa mayayaman, ang taas na agad ng lipad mo.
Hindi ba sinabi ko na, isama mo si Xiao Kai at tumira muna kayo sa inyo ng ilang araw? Pauwiin sa amin? Mangarap ka. Zhao Guoqiang, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak mo. Gusto mo kaming iwan ng anak mo para makadikit ka kay Zhang Lingjuan at sa kanyang ina dahil sa pera nila. Sinasabi ko sa'yo, hindi iyon mangyayari. Anong pinagsasabi mo? Anak ko rin si Xiao Kai. Kung anak mo si Xiao Kai, nasaan na ang pusong kailangan para mailigtas siya? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Huwag mong kakalimutan. Ang lahat ng kalokohang ginawa niyo ni Vice President Sun, ang bawat isa, isa-isa, at tanda ko pa iyan ng napakalinaw. Liu Fangli, binabantaan mo ba ako? Guo Qiang, hindi kita binabantaan. Nagmamaawa ako sa iyo. Parang awa mo na. Iligtas mo si Xiao Kai. Kapag maayos na ang kalagayan ni Xiao Kai, ilalayo ko siya rito at hindi na kami magpapakita. Hindi namin guguluhin ang iyong marangyang buhay, pwede ba? Manahimik ka. Zhao Guoqiang, maski mabangis na hayop, hindi kayang tiisin ang sariling anak. Isa-isa, at tanda ko ang lahat ng malinaw. Liu Fangli, nangangahas ka ba na bantaan ako? Guo Qiang, hindi kita binabantaan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo si Xiao Kai. Kapag maayos na si Xiao Kai, isasama ko siya ng malayo. Hinding-hindi ko naguguluhin ang iyong marangyang buhay, pwede ba? Tumahimik ka. Zhao Guoqiang, maging ang malupit na hayop ay hindi pinapahamak ang sariling anak. Young Mistress, ibababa ko muna si Little Young Mistress sa lobby para asikasuhin ang mga huling papeles sa ospital. Maghintay lang po kayo sandali. Sige, salamat sa paghihirap mo, Assistant Liu. Iba talaga kapag nakatagpo ng mayamang tunay na ina. Mukha na kayong kagalang-galang tingnan. Mabuti na yon, kaysa naman sa ibang tao na walang lumalabas na maganda sa bibig. Ikaw, Young Mistress, maayos na ang lahat. Maaari na po tayong umalis. Tumabi ang dapat tumabi. bakit? Sa pamilya mo ba ang ospital na ito? Na para bang ikaw lang ang pwedeng dumaan dito at kapag dumaan ang iba, masama na agad? Kayong lahat, tingnan nyo ito at humusga. Anong nangyayari? Sino ba yan? Ang yabang naman. Oo nga, ang gaslaw. Ate Juan, hindi ba't ibinunyag ko lang na ang dala mo ay pekeng produkto? Hindi mo naman kailangang ganyan ang trato sa akin. Hindi ba ito yung medalyon na gustong-gusto noon ni Vice President Sun? Akala ko ba ay sobrang yaman ng tunay na ina ni Zhang Lingjuan, pero bakit mumurahing peke ang binigay sa anak? Nakakatawa naman. Ate Juan, hindi ba't ibinunyag ko lang na peke ang suot mo? Hindi mo kailangang magalit ng ganyan sa akin, di ba? Hindi ba't itong pendant na jade ay iyong gustong-gusto ni Vice President Sun dati? Akala ko pa naman ay sobrang yaman ng totoong ina ni Zhang Lingjuan, pero nagpadala lang siya ng peking produkto sa anak niya. Nakakatawa naman. Sinasabi mong peke ang jade na ito? Bakit? Totoo ba iyan? Ate Juan, huwag kang magsuot nito kung hindi mo alam ang totoo. Bumababa lang ang tingin sa'yo. Tingnan mo nga naman. Hindi lang pala puro basura ang lumalabas sa bibig mo. Bulag ka rin pala. Ikaw, Ate Juan, mabuti pa ang hangarin kong paalalahanan ka. Wala kang alam sa ganitong mga bagay. Ayos lang kung magmukha kang katatawanan. Pero kapag nadamay na si Guo Qiang, pati na si Manager Zhao, at gumawa ka ng malaking problema, siguradong hindi ito magiging maganda para sa iyo. Ang mga kabataang babae ngayon, masyado nang gahaman sa karangyaan. May nagmamagandang loob na sa kanya. Siya pa ang may ganang mga insulto. Sobra naman yon. Bistado na nga na nagkukunwaring mayaman. Nagagalit pa siya ngayon. Ate Juan, makinig ka sa payo ko, hubarin mo na yan. Dahil ang ganyang mga peke, sinisira lang ang dignidad mo. Totoo ang isang ito. Ang kulit mo talaga, hindi ka titigil hanggat hindi ka napapahiya. Alam mo ba kung nasaan ang orihinal? Nasa isang museo ang orihinal noon. Pagkatapos ay binili ng isang misteryosong mayamang negosyante. Paano namang mapupunta iyan sa'yo? Huwag mong sabihing, ikaw iyong misteryosong mayamang iyon. Posible kayang. Hindi ako ang negosyanteng iyon dahil ako ang kanyang anak. Sino namang niloloko mo? Sinong anak ng mayamang pamilya
Ang isang assistant lang ang kasama paglabas ng ospital at ang baduy pa ng suot, siguradong niloloko lang ako ni Jiang Lingjuan. Posible kaya na hindi ako ang mayamang negosyante, pero ako ang kanyang anak? Niloloko mo ba ako? Sinong anak ng mayamang pamilya ang may isang asistenteng kasama lang paglabas ng ospital at ang suot pa ay napakaluma? Sinusubukan lang siguro ako ni Jiang Lingjuan. Liu Fangli? Ano ba talagang ginagawa mo? Nabasag na kung nabasag. Bakit kailangan mo pang mataranta? Ang ganitong klase ng jade? Sa mga bangketa sa labas. Makakabili ka na ng 3 sa halagang $50. Sinong nagsabi na peke ito? Dahil nakakita na ako ng tunay. Ang jade na ito ay ang gawa ni Master Wang mula sa Jinghua, na personal niyang inukit ang kirin sa niebe. Iisa lang ito sa buong mundo, at matagal na itong kinolekta ng isang misteryosong mayamang negosyante. Paano itong mapupunta sa kanya? Ang gawa ni Master Wang, napakataas ng halaga niyan. Balita ko ay napakadami niyang patakaran. Ang kanyang mga gawa ay hindi basta-basta mabibili kahit marami kang pera. Kaya ang suot ng babaeng iyan, siguradong peke iyan. Ano bang pinagsasabi ninyo? Assistant Liu, huwag mo na siyang patulan. Magbayad ka. Ang taong tulad mo na walang alam ay napakakuripot talaga. O sige na, malas ko lang. Sapat na ba ang $300? Sapat na yan para makabili ka ng marami. Ikaw na mismo ang nagsabi. Gawa ito ni Master Wang. $300? Iniinsulto mo ba si Master Wang o iniinsulto mo ang talino ko? Nagpapatuloy ka pa rin sa pagpapanggap mo kung sinasabi mong totoo iyan. Magagawa mo ba itong patunayan? Kapag totoo iyan, ay lalamunin ko pa iyan. Pagkatapos mong magbayad, bahala ka na kung gusto mong lalamunin o kung ano man ang gawin mo. Maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Sige. Kapag totoo iyan, babayaran kita ng pera. Pero kung peke iyan, kukunin ko. Ang kaligtasan ng anak mo. Pagkatapos magbayad, bahala ka na kung anong gagawin mo. Wala na akong pakialam. Naglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Sige. Kung totoo iyan, babayaran kita. Pero kung peke iyan, ang gusto ko ay ang buhay ng iyong anak. Nanaginip ka ng gising. Hindi maari. Bakit? Natatakot ka ba? Mukhang alam mo rin sa sarili mong peke iyan. Young mistress, ang pendant na ito ay talagang totoo. Alam ko. Napakahalaga ng buhay ng anak ko. Hindi ko kailanman ipupusta ang kanyang buhay. Matigas pa rin ang ulo mo? Alam ko kung nasaan ang orihinal. Ang orihinal ay nasa loob ng aming hotel, sa loob ng vault. Noong nakaraan, si Vice President Sun ay nagpakahirap na mahanap ang orihinal. May lakas ka bang loob na sumama sa hotel para malaman ang katotohanan? Ano namang ikatatakot ko? Ikaw dapat ang matakot. Sapat ba ang pera mo para magbayad? Totoo ba ang sinasabi mo? Si Jiang Lingjuan ay anak ni Chairman Huo? Walang duda, old son. Paparating na ang swerte sa ating buhay. Mula ngayon sa hotel na ito. Hindi ba tayong dalawang magkapatid na ang magpapatakbo? Ang Zhao Guoqiang na ito. Dati kong tawagin ako ay President Sun. Ngayong nakahanap na ng pagkakataon, tinatawag na niya akong Old Sun. Hayaan mo na. Sakaling maging manugang na siya ng chairman, magiging kapaki-pakinabang pa rin siya. Brother Guoqiang, ang kapatid mo ay nasa main office. Sana ay may pagmalaki niyo po ako sa kanila. Walang problema iyan. Matibay ang pagsasama nating dalawa, hindi ba? Balang araw, kung maging maayos ang lagay ko, siguradong hindi kita kakalimutan, Old Son. Kaya lang, Old Son, may isang bagay sana. Akong gustong hilingin sa iyo. Sa mga susunod na araw, ang aking biyenan, na siyang chairman, ay inimbitahan akong mag-dinner. Dahil ito ang unang formal na pagkikita namin, hindi naman pwedeng wala akong dalang kahit ano, di ba? Kailangan nating maghanda ng disenteng regalo. Tingnan mo ito. Eksaktong-eksakto. Nitong mga nakaraang araw, nagkataon na may isang kaibigan na nag-iwan sa akin ng magandang jade na ang sabi ay likha ni Master Wang. Wala naman akong gaanong alam sa ganito at hindi ko ito mapapakinabangan. Mabuti pang ibigay ko na lang ito sa iyo bilang regalo. Ayun, Old Son. Napakaganda ng jade na ito. Asahan ka talaga. Sa reception area ay may isang nagngangalang Miss Liu Fangli at isa pang babae. Hinahanap kayo para sa isang mahalagang bagay. Naghihintay po sila sa meeting room.
Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Kung aamin ka lang ngayon, na peke ang pendant mo at hihingi ka ng tawad sa akin, pagharap natin kay President Son mamaya, maaari pa kitang tulungang makiusap. Iyan din ang sasabihin ko sa iyo. Basta't handa kang lumuhod at humingi ng tawad at umalis kasama si Xiao Kai, baka sakali ay handa kitang palampasin. Masyado kang matigas ang ulo. Kapag dumating na si President Son, tiyak na iiyak ka. Ninong, Ninong? Si Liu Fangli at President Sun, mayroon silang ganoong ugnayan. Kaya pala noon, ay ganoon na lamang ang pagpapakitang gilas ni Zhao Guoqiang kay Liu Fangli. Kapag nasa loob ng kumpanya, gamitin mo ang aking posisyon. President Sun, Sige, magsalita ka. Ngayong nagdala ka rito ng tao para sa akin, ano ang kailangan nyo? ni President Sun, siya po iyon. Yung ipinakita niyo sa akin na isang pendant dati, may suot siyang peke, at pilit pa niyang ibinibintang na nasira ko ang kaniyang mumurahing bato at pinagbabayad pa niya ako. Mukhang hindi naman siya galing sa isang mayamang pamilya. Marahil ay may kaunting pera lang siya, at tila ba sinusubukan niya tayong perahan. Ibinigay ko na sa iba ang pendant na yon. Ano po? Kanino niyo po ibinigay? Kailangan ko ba talagang magpaliwanag sa'yo? Pasensya na po, President Sun. Natatakot lang ako na dahil wala ang orihinal, hindi na aamin ang babaeng ito. Iha, ang pagiging mapagkunwari ay maiintindihan ko pa. Pero ang manggulo sa kumpanya ay hindi na tama. Gawin na lang natin ganito. Alang-alang sa akin, ay humingi ka na lang ng tawad kay Liu Fangli at tapos na ang usapan. Suwerte mo na ito. Salamat na lang po sa inyong alok. Pero ang pabor na iyan ay hindi ko kailangan. Sabi ko na sa inyo, itong hawak ko, ang tunay na orihinal. Salamat na lang po sa kabutihan ninyo, pero ang pabor na ito, hindi ko kailangan. Sabi ko na, ang hawak ko, ang siyang tunay. Napakatigas talaga ng ulo mo. Sa harap pa ni President Sun, kalat ng kasinungalingan. Bata, mabuting maging ambisyoso. Pero kapag lumabis ka na, hindi mo na alam kung paano rumespeto. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi pa nga malinaw kung sino ang nagsasabi ng totoo, kaya hindi pa sigurado kung sino, ang walang hiya. Paano kung ito palang hawak ko, ang sinasabing may gustong palitan ng peke, para lang makapanloko? O baka gagamitin pa ang pekeng hiyas na iyon, para lang maisagawa ang kanilang masamang balak? Ikaw talaga. Ang pendant na yon, ibinigay ko na sa manugang ni Chairman Huo. Kung ganoon, tawagin siya para magkaharap kami. Paano kung iyong kay Vice President Sun, ang siyang peke? Anong kabalastugan ang... Manahimik ka. Bakit determinadong sabihin ng batang ito na peke ang pendant? Talaga bang tunay ang nasa kamay niya? Hayaan mo na. Ibinigay ko na ang gamit. Kung peke man o hindi, may iba namang mananagot. Sakto, gagamitin ko ang pagkakataong ito para subukan ang posisyon ni Zhao Guoqiang sa loob ng puso ng chairman. Sige na. Ang manugang ni Chairman Huo ay nasa labas lang. Papasukin siya. Uy, old son. Bakit tila nagmamadali ka at ipinatawag mo pa ako? Bakit si Guoqiang iyon? Kapag nalaman niya ang totoong ugnayan namin ni Vice President Sun, siguradong mas kakampi siya kay Zhang Lingjuan. Hindi niya pwedeng malaman. Iyong pendant na ibinigay ko sa iyo, sabi ng isang babae ay peke ito. Sino ang walang modong iyon na gustong manginis sa akin? Asa? Asawa ko? Mahal, bakit ka nandito? Asawa? Ibinigay ko sa iyo ang hiyas na iyon, pero may isang babaeng nagsasabi na peke ito. Sino ang walang modong iyon? Ang lakas ng loob na banggain ako?
Ma, asawa ko? Asawa ko? Anong ginagawa mo rito? Asawa? Ito ba ang asawa niya? Ibig sabihin, siya si. Asawa ko? Bakit ka nandito? Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako at susunduin kita, hindi ba? Sasabihin ko naman sana sa iyo, kaso hindi na ako nakasagot dahil kinaladkad na ako rito ng mabuti mong Shaoli. Talagang pinipilit niya na peke raw ang suot kong pendant at gusto raw niyang iharap ako kay Vice President Sun. Liu Fangli, anong kalokohan ito? Guokyang, makinig ka muna sa paliwanag ko. Asawa ko? Patawarin mo na siya para sa akin. Itong si Xiaoli ay anak ni Vice President Sun. Si Vice President Sun ay malapit nang mailipat sa headquarters. Kapag ako na ang namahala sa Huo Group, kakailanganin ko pa ang tulong niya. Ang pangit na nga ng itsura, ang taas pa ng pangarap. Teka, kung si Xiaoli ay anak ni Vice President Sun, bakit ang apelyido niya ay Liu? Anak siya sa labas, kaya dala niya ang apelyido ng ina niya. Asawa ko, pagbigyan mo na ako, okay? Ang dalawang ito, mukhang hindi naman silang tunay na mag-ama. Zhao Guoqiang o Zhao Guoqiang. Ang halaga mo ay kasing baba lang ng isang trader. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Old Sun, ipapakilala ko ng formal sa iyo ang mahal kong asawa, si Zhang Lingjuan, ang kaisa-isang anak ni Chairman Huo. Asawa mo ba talaga siya? Ang anak ni Chairman Huo? Totoong totoo, walang halong biro. Pasensya na sa nangyari kanina. Maaaring nagkamali lang ako ng tingin. Wala po iyon, wala iyon. Miss Huo, nagkamali lang. Lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan. Siguro ay niloko lang ako ng kaibigan ko, peke ang ibinigay niya, at ang hawak niyo po ang tunay. Asawa ko? Anong problema? Palitan mo ang hiyas ko ng bago. Sabi ni Vice President Sun kanina, ang totoo ay nasa sa iyo. Sige. Tama ka. Eto, kunin mo na. O sige. Maraming salamat sa iyo. Lagot na, dapat ay ibibigay ang hiyas na iyan bilang regalo kay Chairman. Ngayong nakuha na ni Zhang Lingguan, paano kung hindi niya sabihin galing sa akin iyon? O kahit sabihin man niya, pero malaman ni Chairman na peke pala ang mga gamit na ito, hindi ba't mas lalo lang akong mapapahiya sa kanya? Asawa ko, yung pendant para kay Mama, pakaingatan mong mabuti. Ipinabili ko pa iyan kay Vice President Sun sa halagang $6 na milyong, kaya kailangang ingatan mo yan. Patay tayo. Ang jade na ito ay balak ko sanang ibigay sa sistemang Chairman. Ngayon ay nakuha na ni Zhang Lingjuan. Paano kung hindi niya sabihin na galing sa akin? O kung sasabihin man niya, pero si Chairman ay ayaw sa peking ito, hindi ba? Pumalpak lang ang pagpapalakas ko? Asawa ko? Yung jade na pendant para kay nanay, siguraduhin mong itago itong mabuti. Ipinabili ko ito kay Vice President Sun sa halagang $6 na milyong, kaya kailangang maitagong mabuti. Chairman, ang unang round ng audit ay natapos na. Malinis ang pagkagawa sa mga record, lahat ng mga resibo at dokumento ng pag-aproba, kung titingnan sa labas, ay wala talagang anumang butas. Kay Vice President Sun naman, wala pa tayong nakikitang direktang ebidensya na nagpapatunay na may problema sa pondo niya. Imposible. Maraming taon na si Sun Huzi, nakasama ko, imposibleng maging ganoon, siya kalinis. Siguradong mayroon tayong hindi pa nakikita na mga tago nilang paraan. Opo, maingat po ang ginawa niya. Kailangan pa po natin ng oras. Pati mga resibo ay tama rin? Xiao Juan, tamang-tama ang dating mo. Halika at makinig ka.
Mama, baka may isang bagay. Akong maibigay na bagong ideya. Ganito po iyon. Naniniwala po ako kay Mama na hinding-hindi niyo ako bibigyan ng peking gamit. Kaya, ang ibinigay ni Vice President Sun kay Zhao Guoqiang ay siguradong isang peke lamang. Pero sa ilalim ng peking jade na ito, ang resibo at sertipiko ng pagsusuri ay kumpleto na. Ipinasuri ko ito kay Assistant Liu. Totoo ang resibo. Nagmula ito sa isang sinaunang tindahan na matagal nang may kasunduan sa ating hotel. Chairman, nagpapatunay lang ito na ang mga tauhan ni Vice President Sun ay maaaring mayroon ng matagal at planadong proseso sa panloloko, gamit ang mga totoo at legal na mga resibo at dokumento para balutin ang mga huwad o mga mababang klaseng gamit at pagkatapos ay sisingilin sa presyong tunay para ibulsa ang pera. Kaya pala ang record nyo ay napakalinis. Peke pala ang mga mamahaling gamit. Habang ang mga resibo at dokumento ay lahat totoo. Ang galing, totoong dokumento para sa pekeng gamit. Xiao Juan, napakalaki ng naitulong mo ngayon. Masaya po ako at nakatulong kay Mama. Pero ang tanging problema ngayon ay kung paano pag-uugnayin si Vice President Sun sa peking pendant ng jade na ito ng direkta. Ang nakalagay sa resibo ay ang hotel, ang nag-request ng pambili ay si Zhao Guoqiang, paano natin ang peking jade, ang bill ng hotel, at si Vice President Sun pagdudugtungin ng matibay? Mama, sa tingin ko po, nakuha ko na ang perpektong ebidensya. Mama, sa tingin ko, nakuha ko na ang perpektong ebidensya. Oo nga, napaka-cute ng baby ko. Base sa ibinigay ni Young Mistress na mga impormasyon tungkol sa pendant, matagumpay na nating natukoy ang huwad na koneksyon ni Vice President Sun at nakuha na rin natin ang mga pangunahing ebidensya. Ang mga legal na dokumento at audit reports ay handa na, maaari na po itong isumite anumang oras. Magaling ang ginawa mo. Huwag na nating ipagpabukas pa, gawin na natin ito ngayon. Tawagan mo si pamilyang Zhao at sabihin ngayong gabi ay inaanyayahan ko silang mag-dinner sa amin. Opo. Ma, hindi ba kumpleto na ang ebidensya? Bakit kailangan pa nating magpakahirap na makipag-dinner kay pamilyang Zhao? Kayang-kaya nating ayusin sina Zhao Guoqiang at Vice President Sun, pero hindi lang isa o dalawang masamang tao ang nasa paligid natin. Kailangan natin ng paun para sabay-sabay natin silang mahuli. Ngayon tuturuan kita ng isa pang diskarte. Huwag bigyan ng kawalan ang kalaban at huwag silang bibigyan ng pagkakataon na makabawi pa. Bakit ka nandito? Sinong nagsabi na pumunta ka rito? Kung hindi ako pupunta, hahayaan ko lang ba na makasama mo ang masamang babaeng iyon, magmahalan kayo, at magpakasaya kasama sila? Zhao Guoqiang, huwag mo na iyong asahan. Pwede bang mag-isip ka muna ng tama? Para kanino ba ang ginagawa ko? Hindi ba't para rin ito sa ating magandang buhay? Kapag nakuha na natin si pamilyang Huo, kahit gaano karaming pera ay magkakaroon tayo. Anong sakit ba ni Xiao Kai ang hindi natin kayang ipagamot? Para sa magandang buhay, hindi na makapaghihintay pa si Xiao Kai. Kung patuloy pa rin akong mananahimik, ay wala na ang anak ko. Anong gusto mong gawin ko? Masyadong binabantayan ni pamilyang Huo ang babaeng iyon, ni hindi ko nga siya malapitan. Wala akong pakialam. Kailangan mong humanap ng kapalit na puso ngayon din. Hello? Mahal ko, huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang kayo sa pagpunta. O-order muna ako ng pagkain habang hinihintay kayong dumating. Darating na sila agad. Bumalik ka muna doon, hintayin mo ang balita ko. Xiaoli, si Xiao Kai lang ang nag-iisa kong anak, hindi ko siya papabayaan. Maniwala ka sa akin? Kapag nakuha ko na ang 10 bilyong dolyar na ari-arian ni pamilyang Huo, ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo at ang pinakamatch na donor ng puso, lahat ng yon ay makukuha natin. Kasi, natatakot lang ako na baka si Xiao Kai ay hindi na umabot sa oras na iyon. Huwag kang mag-alala. Anak ng isang Zhao Guoqiang. Ang bata na iyon, masuwerte siya, siguradong kakayanin niya iyan. Bumalik ka muna, habang inaayos ko muna sila. Sige na, muli tayong mag-uusap pagbalik ko. Sige.
Hello? Nandito na ba kayo? Sige, sige. Susunduin ko kayo dyan sa baba. Huwag kang mag-alala. Ang anak nating mga Zhao Guoqiang ay sadyang mapalad. Siguradong kakayanin niya iyon. Umuwi ka muna kapag napakalma ko na sila. At pag uwi ko, pag-uusapan natin iyan. Sige. Hello? Nandito na kayo? Sige, sige, sige. Bababa ako para sunduin kayo. Ma, ituturing ko po itong tagay para sa inyo. Uubusin ko po ito. Kayo na po ang bahala. Ma, naging gago ako noon. Hindi ako naging tao sa mga ginawa ko at hinayaan kong magdusa si Xiao Wan. Ipinapangako ko po sa inyo na mula ngayon ay magbabago na talaga ako at ibubuhos ang lahat ng atensyon kay Xiao Juan. Zhao, mukhang nagkakamali ka yata. Akong si Huo Lingyin ay hindi nararapat na tawagin mong ina. Ma, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mag-asawa kami ni Xiao Juan, nakaitim sa puti iyan. May marriage certificate na nakasulat at iyan ay may bisa sa batas. Asawa ko si Xiao Juan at ang batang iyon ay may dumadaloy ring dugo naming mga Zhao Guoqiang kahit kalahati man lang. O ngayon, anong gusto mong ipunto? Kaya nga po, dahil asawa ko si Xiao Juan at kami ay mag-asawa, ang mga pag-aari ng pamilyang Huo ay nararapat lang na mapunta sa akin ng kalahati. Ma, matanda na po kayo? Hanggang kailan niyo pa po siya mapoprotektahan? Tanging ako lang ang siyang sasama kay Xiao Juan sa buong buhay niya. Umayos ka. Zhao Guoqiang, alam mo, kailanman ay hindi pa ako nakaramdam ng ganitong tindi ng pagkamuhi sa'yo. Huwag kang malikot. Zhao Guoqiang, alam mo, kailanman ay hindi kita minata ng ganito, katulad ng ginagawa ko ngayon. Dati ay umaasa ka sa pang-aapi sa akin, para lang mapanatili ang iyong kawawang pride, pati na ang iyong reputasyon bilang mabuting asawa. Pagkatapos, nang marinig mong may namamagitan kina Liu Fangli at Vice President Sun, kahit na hindi ito malinaw, para kang isang tuta na pilit sumasama sa kanila para lang makakuha ng pakinabang. At ngayon, nalaman mo na ang totoong pagkatao ko. Sa tingin mo ay makakaangat ka? Kaya ibinalik mo na naman ang nakakadiri mong ugali. Zhao Guoqiang, talagang nakakasuka ka. Zhang Lingguan, sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong tratuhin ako ng ganyan? Huwag kang gumalaw. Masyado kang mayabang. Dahil ba sa tingin mo ay poprotektahan ka pa ni Vice President Sun? Ikaw? Anong sinasabi mo? Anong gagawin mo sa akin? Xiao Juan? Mag-asawa tayo, magkasama tayo sa lahat. Hindi ito tungkol sa gagawin ko, kundi tungkol sa iyo, Zhao Guoqiang. Ano ba itong mga ginawa mo? Zhao Guoqiang, balahura ka. Wala kang hiyang hayop ka. Hindi ba buong lakas mong sinabi na ikaw ang perpektong manugang ni Chairman Huo na balang araw ang buong pamilya Huo ay magiging sayo? Old son? Anong nangyari? Magpaliwanag ka ng dahan-dahan. Anong dahan-dahan? Naubos ang lahat ng tauhan ko. Ang koneksyon na iyon, ang pinaka-importanting koneksyon, ay tuluyang winasak ni Huo Lingyin. Alam mo ba yon? Zhao Guoqiang, sasabihin ko sa iyo, damay tayong dalawa sa gulong ito. Magkasama tayo rito. Huwag mong subukang tumakas. Mag-isip ka na agad ng paraan. Dahil bago pa ako matapos, idadamay kita sa pagbagsak ko. Old son? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan? Anong dahan-dahan? Walang hiya. Nahuli ang lahat ng tauhan ko at ang linyang iyon, ang pinakamahalagang linyang iyon,
Tinapos lahat ni Huling Yin. Alam mo ba yon? Zhao Guoyang, makinig ka. Nagsasama na tayo sa isang kapalaran. Huwag kang mag-isip na tumakas. Gumawa ka agad ng paraan. Kung hindi, kung babagsak ako, isasama kita sa pagdurusa. Hello? Hello? Old son? Anong sinabi mo? Tulungan mo naman akong pakiusapan sila, old son. Huwag ka nang sumigaw. Hindi na mailigtas ni Sun Fuzong ang sarili niya, kaya wala na siyang pakialam sa iyo. Xiao Juan, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Isipin mo na mag-asawa tayo. At isipin mo ang pinagsamahan natin. Parang awa mo na, pagbigyan mo ako. Pinagsamahan? Anong pinagsamahan ang mayroon tayo? Iyong naging alila ako ng buong pamilya mo. Yung sobrang pagod ko na hindi ko na madiretso ang likod ko. Iyong kumain lang ako ng tirang cake nyo. Ay minura nyo na ako ng kung ano-ano. O iyong pamemeke mo sa sertipiko na hindi ako maaaring mabuntis. Para lokohin ako at suportahan ka pati ang kabit mo at ang anak mo sa labas? O iyong para lang iligtas ang batang iyon, ay pilit mo akong pinabuntis? At binalak na pagkaluwalhati ko sa bata, ay kukunin ang puso ko. Iyon ba ang sinasabi mong pinagsamahan? Xiao Juan, nagkamali ako? Nararapat lang sa akin, nasaktan mo? Nagmamakaawa ako? Patawarin mo na ako? Ayaw mo naman sigurong ang anak natin, pagkapanganak pa lang, ay mawala na ang ama niya sa kulungan, di ba? Anak, sa susunod, gumamit ka ng tsinelas kapag nananampal. Masakit iyan sa kamay. Okay lang po ako. Sa ganitong paraan ko lang maaalala kung gaano ako naging tanga noon at kung gaano sila kasasama. Zhao Guoqiang. Tapos ka na. Xiao Juan, alam ko nang nagkamali ako. Nagsusumamo ako sa iyo? Iligtas mo ako? Xiao Juan. Walang hiya. Pare-pareho kayong masamang babae. Pagbabayarin ko kayong lahat. Pasensya na po. Maayos lang ba kayo? Alam mo, nang bulag ka, hindi ka pa tumitingin sa daan. Ang boses na iyon, parang pamilyar sa pandinig ko. Ma, hindi niyo ba nararamdaman na ang taong iyon ay parang kilala natin? Hindi lang pamilyar sa mukha, maging ang boses niya ay pamilyar din, pati ang balot ng sanggol na hawak niya ay kilala ko. Ang bata. Ma, ang baby. Nawawala ang baby. Wala na ang anak ko. Si Liu Fangli ang taong iyon. Kinuha niya ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lahat, Xiaomin. Huwag kang mataranta. Ligtas ang bata. Nakalimutan mo na ba? Ang mga sinabi ko sa iyo noon? Ngayong araw? Tuturuan kita ng isa pang diskarte. Hamunin at igipit ang masama. Hanggang sa wala na silang matakbuhan at saka parusahan. Ang mga talunan. Igigipit. Hanggang sa wala nang matakbuhan. Kaya pala, Ligtas ang baby? Young Mistress? Huwag kayong mag-alala. Si Little Young Mistress. ay palaging nasa ilalim ng pagbabantay ko. Ibig sabihin, ang nakita nating Liu Fangli kanina. Young Mistress, huwag po kayong mag-alala. Si Little Young Mistress po ay palagi kong binabantayan. Kaya,
Yung dinala ni Liu Fangli kanina. Ano ba iyon? Dr. Sue, dali. Bilis, tulungan mo ang anak ko. Ang puso. Dinala ko na ang puso sa iyo. Operahan mo na ang anak ko ngayon din. Liu Fangli, nasisiraan ka na talaga ng bait. Alam mo ba kung kaninong bata ang kinuha mo? Apo iyan ni Huo Lingyin. Wala akong pakialam kung anak iyan ng kung sino o apo man ng kahit na sino. Para sa akin, gamot lang siya para maligtas ang anak ko. Kung gusto mo talagang mapahamak, huwag mo akong idamay. Ibalik mo agad ang bata kung saan. Ano mo man siya kinuha. Dr. Shu, tinatawag kitang doktor, pero baka naman iniisip mo talagang isa kang tagapagligtas ng buhay at anghel na nakaputi. Huwag mong kakalimutan. Nitong nakaraang mga taon, ilang mga kliyente ang dinala ko sa iyo, lahat ng ebidensya ng mga operasyon, at record ng mga binayad sa iyo, nakatago pa ring mabuti sa akin, walang kulang kahit isa. Liu Fangli, binabantaan mo ba ako? Hindi. Hindi kita binabantaan. Dr. Sue, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko, pakiusap. Pangako, sumusumpa ako. Kapag tinulungan mo ako sa huling pagkakataong ito, anuman ang mangyari sa hinaharap, ako lang ang mananagot, at hindi ka na madadamay. Dr. Shu, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ang anak ko. Tandaan mo iyang sinabi mo. Ito na ang huling beses. Huwag kang magalit sa akin. Sisihin mo ang maling pagkakataon mo sa buhay. Sa susunod, sa mabuting pamilya ka na mapunta. Bakit aso lang ito? Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang iyong malas na tadhana sa pagkasilang, humanap ka na lang ng maayos na pamilya. Sa susunod mong buhay. Bakit isang aso ito? Panginoon ko, alam kong marami akong nagawang kasalanan, pero ang anak kong si Xiao Kai ay walang kasalanan, pakiusap. Bantayan niyo po siya para maging matagumpay ang operasyon, basta't gumaling lang siya, kahit bawasan pa ng 20 taon ang buhay ko. Dr. Shu, bakit po kayo lumabas? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Anong anak? Iyan din ang gusto kong itanong sa'yo. Nabaliw ka na ba talaga? Anong balak mo at nagdala ka rito ng aso? Anong aso? Ang daladala ko ay ang anak na babae ni Zhang Lingjuan. Isang bata ito. Ang anak na galing sa masasamang magulang, hindi ba't mas bagay kung puso ng aso ang ibibigay sa kanya? Tuluyan ka na bang nabaliw? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka may dalang aso? Anong aso? Malinaw na ang dala ko ay anak na babae ni Zhang Lingjuan. Isa siyang bata. Ang anak na lalaki ng mga magulang na walang puso. Hindi ba't mas bagay na palitan siya ng puso ng aso? Ikaw ang may gawa nito. Ako nga. Walang hiya ka, napakasama mong babae. Gusto mong ipahamak ang anak ko. Ang tunay na nagpahamak kay Xiao Kai ay walang iba kundi ang sarili mo. Kung hindi ka sana naging napakasama, na ginusto mong gamitin ang buhay ng anak ko para lang iligtas ang anak mo, paano ka mahuhulog sa sarili mong bitag? Pagbabayarin kita para sa ginawa mo sa anak ko. Xiao Kai. Xiao Kai. Mama. Ang nanay mo, dahil sa pagiging sangkot sa krimen at pagkuha ng mga bata, ay hinuli na ng mga autoridad. Mama, hindi mo na ba ako mahal? Ikaw ang unang bumitaw sa akin. Patawad po, Mama. Patawad po, Mama. Mawawala na ba ako? Ang iyong ina, dahil nasangkot sa matinding kasalanan at sa pagiging kriminal, ay nadala na ng mga otoridad. Mama, hindi mo na ba talaga ako mahal?
Ikaw ang unang lumayo sa akin. Patawad po, Mama. Pasensya na po, Mama. Mawawala na ba ako? Xiao Juan, ang mabait kong manugang. Lahat ng pagkakamaling ito ay kasalanan ko. Nagkamali ang nanay. Naging ulyanin na ako, nadala lang ako ng tukso. Nakikiusap ako na maawa ka. Palayain mo na si Guo Qiang. Hindi siya pwedeng makulong. Ma, ako naman ang bahala ngayon. Sige. Xiao Juan, hindi naman dapat isisi lahat ito kay Guo Qiang. Kasalanan ito ni Liu Fangli. Ang walang hiyang Liu Fangli na iyon, siya ang umakyat kay Guo Qiang. Siya ang nanggulo sa pamilya natin. Kaya ba si Liu Fangli ang may pakana at pinilit si Zhao Guoqiang na iuwi ang anak niya sa labas at niloko ako na ampun lang siya? Kasi, nadala lang ako ng pagkakamali. Naisip ko lang na ituloy ang lahi ni pamilyang Zhang. Mabuti na naging ulyanin ka, sapat para ipakulong ang sarili mong anak. Zhang Lingjuan, huwag kang sumobra. Kapag ang anak ko ay nakulong, sisiguraduhin kong mahihirapan ka rin. Wala na akong pakialam kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutan na ang batang ito ay kadugo pa rin naming mga pamilyang Zhao. Kung hindi mo pakakawalan ang anak ko, araw-araw akong maggugulo rito. Dedemanda kita sa korte at kukunin ko ang bata mula sa iyo. May lakas ka ng loob? Wala na akong natitira. Kaya kahit ano ay kaya kong gawin. Zhang Lingjuan, wag mo akong abusuhin ng ganyan. Kapag nakulong ang anak ko, sisiguraduhin kong wala ka ring mapapala. Wala na akong takot na mawala ang lahat at huwag mong kakalimutan na ang batang ito ay dugo at laman din naming mga pamilyang Zhao. Kung hindi mo pakakawalan ang anak ko, araw-araw kitang guguluhin dito. Dedemanda kita at aagawin ko sa iyo ang pag-aalaga sa bata. Nanghahamon ka ba? Wala na akong matatalo pa. Ano ang kinakatakot ko? Sige, pumapayag na ako. Hindi ko nakakasuhan si Zhao Guoqiang. Pero, dapat si Zhao Guoqiang ay agad at walang kondisyong makipag-divorce sa akin. Sa akin ang bata, aalis siyang walang bitbit kahit ano at isusuko ang lahat ng karapatang makita ang anak. Pag-isipan mong mabuti dahil handa akong itama ito sa korte hanggang sa dulo. Tingnan natin kung sino ang unang susuko. Kahit pa manalo si Zhao Guoqiang sa karapatang makita ang anak, tingin mo ba paglaki ng bata, kikilalanin niya ang isang tatay na naging kriminal o ang isang lola? Na iskandalosa? Sige, pipirma ako. Pero dapat mo akong bigyan ng pera. Magkano ang gusto mo? $5 milyong. $500,000. $2 milyon. Hindi bababa sa $2 milyong. $200,000. Ginagawa mo ba akong pulubi? Bakit lalong kumukonti ang inaalok mo? Maghintay ka pa ng kaunti. At kahit $20,000 ay wala kang makukuha. Limitado ang pasensya ko. Sige, deal. 200,000 na kung 200,000. Kailan mo ibibigay ang pera? Kapag nakuha ko na ang divorce papers, ipapasok ko ang pera sa account mo. Grabe ka talaga. Young mistress, pakakawalan na lang ba talaga natin sila ng ganoon? Siya ay walang pinag-aralan kaya madaling linlangin, pati ba naman ikaw? Sinabi ko lang na hindi na ako maghahabol sa kanya, pero napakarami niyang atraso sa ibang tao. At isa pa, wala naman akong sinabi. Napalalampasin siya ni Huo Group. Talagang maparaan si young mistress? Nakuha niya ang lahat ng walang kahirap-hirap. Iyan ang tinatawag na talino ng isang negosyante. Young mistress, palalampasin na lang ba talaga natin sila? Madali siyang maloko dahil hindi siya nakapag-aral. Pero ikaw ba ay hindi rin? Ang sinabi ko lang ay hindi ako papatol sa kanya, ngunit marami na siyang naagrabyado. Isa pa, hindi ko naman sinabing patatawarin siya ni Huo Group. Mukhang ginagamit ni young mistress ang katalinuhan niya ng walang puhunan. Iyan ang tinatawag na diskarteng pangkapitalista.
Nay, isang certificate lang iyan, halos matunaw na sa kakatitig nyo. Ang tanikalang nagpakulong sa anak ko ay nawala na rin sa wakas. Kaya paano ako hindi matutuwa? Nag-aalala lang po si chairperson sa inyo. Pero, kapag nalaman ng panig ni pamilyang Zhao na niloloko natin sila, lalo na ang Chen Kuihua na iyon, baka gumawa sila ng gulo dahil sa kadesperaduhan? Xiao Juan, napaka-negatibo na ng hangin dito. Tara na, umalis na tayo. Pumunta si nanay rito, pangunahing para hanapin ka, at isabay na rin ang pag-aayos ng mga gawain dito sa hotel. Ngayong tapos na ang lahat, tara na. Sige po, Nay. Susunod po ako sa inyo. Pero bago tayo umalis, gusto ko munang mag-iwan ng malaking regalo para kay pamilyang Zhao. Hindi maaari na hindi ko kadugo si Xiao Kai. Paano itong nangyari? Hindi maaari. Hindi pala sa akin si Xiao Kai. Paano itong nangyari? Wala na si Vice President Sun. Opo. Nung makuha ni Zhao Guoqiang ang resulta ng DNA test, aksidenteng napasama si Vice President Sun. Bukod doon, nabalitaan ni Chen Kuihua na ang kanyang anak ay nakasakit ng malala at baka madagdagan pa ang parusa niya dahil sa gulat, parang nawala na siya sa sariling huwisyo. Nitong mga nakaraang araw, pabalik-balik siya sa harap ng ating hotel at hindi maganda ang dating nito. Ang ipinangakong 200,000 dolyar sa kanya, hindi pa ba naibibigay? Hindi pa po, Gamitin mo ang perang iyon para ihanap siya ng tahanan para sa matatanda. pero hindi ba't ang perang iyon ay nakalaan? Kung sakaling si Xiao Kai ay makakuha ng transplant para sa puso, ay pambayad sa operasyon niya? Tinurukan ka ni Dr. Zhu noon ng isang ordinaryong pampatulog at wala itong naging masamang epekto sa katawan mo. Mama, alam ko pong nagmamalasakit pa rin kayo sa akin. Ang mama mo ay si Liu Fangli. Mama, mali po ako. Nagkamali talaga ako. Ayaw ko pang mawala. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Sa pangalan ni Huo Group, ako ay magpapasa ng aplikasyon sa isang legal na institusyon para sa transplant at maghihintay doon. Pero kung makakakuha ba o kung kailan makakakuha, ay nakadepende na sa swerte mo. Habang buhay na makukulong si Liu Fangli at si Chen Kuihua naman ay nawala na sa sarili. Kung papalarin ang batang iyon na makahanap ng angkop na puso, babayaran ko ang operasyon niya at ituturing ko itong paraan para tapusin ang maling ugnayang ito. Naintindihan ko po. Huwag mong ibigay ng diretsyo ang 200,000 dolyar sa kanya. Ihanap mo siya ng maayos na matutuluyan ng mga matatanda at pabantayan mo siya para hindi na siya gumawa pa ng gulo. Opo, susunod ako. Nahatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo si Liu Fangli at ngayon ay tuluyan nang nawala sa sarili si Chen Kuihua. Kung papalarin ang batang iyon at makahanap ng angkop na puso, ako na ang magbabayad ng gastusin para na rin sa pagtatapos ng masalimuot nating nakaraan. Naintindihan ko po. Huwag mong ibigay ng direkta sa kanya ang 200,000 dolyar. Ihanap mo siya ng maayos na pasilidad para sa matatanda at kumuha ng magbabantay sa kanya. Huwag mong hayaang manggulo na naman siya. Opo, sir. Tatlong taon na ang lumipas, nandito na uli ako. Hindi nakaligtas si Xiao Kai noong nakaraang taglamig. At nawala naman si Chen Kuihua mula sa pasilidad. Dahil sa dami ng mga nagawang krimen ni Zhao Guoqiang, siya ay pinatawan ng pinakamabigat na parusa. Habang buhay na pagkabilanggo naman ang kay Liu Fangli. Ang lahat ng mga gapos at bangungot na sumakal sa akin noon, ngayon ay sa wakas. Nawala na rin at tila naging bula na lamang.
Ito ay para ipakain ko sa anak ko. At ito naman para sa aking apo. Ano ang nakita mo? Wala naman. Sir Chairman, nandito na po tayo. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa ating branch ng Huo Corporation na aktibidad ng pagpapasinaya. Nais ko ring i-anunsyo ang isang bagay mula sa araw na ito. Opisyal na akong magre-retiro, hindi na ako magtatrabaho sa Huo Group sa anumang kapasidad. At ang papalit sa Huo Group at sa chairman bilang bagong presidente ay walang iba kundi ang anak kong si Huo Minjuan. Ito ang aking mundo. At ngayon, ito na ang unang hakbang ko sa pagsakop nito.